Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ang inyong mapapakinggan ay hango mula sa mga tunay na pangyayari na ibinahagi sa atin ng isa nating tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Emil. Ayon sa kanya, ito ay kwento ng kanyang lolo na si Fernan. Naganap umano ito dekada 50 pa sa kanilang probinsya. Noong mga panahong ito ay napakapayak lamang ng kanilang pamumuhay. Umaasa lamang sila sa pagsasaka pagkat nakatira sila noon sa bulubunduking lugar. Maayos at payapa naman ang kanilang pamumuhay kahit pa medyo may kahirapan, sapagkat salat sila kung pera ang pag-uusapan. Pero kontento naman ang karamihan sa kanila pagkat hindi naman nagkukulang sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain. Ngunit ang payapa nilang pamumuhay ay biglang napulabog nang may dumating na grupo ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Nang isa sa mga ito ay nagsabi at nagpakilala na siya umano ang totoong nagmamay-ari ng kanilang mga lupain, na nagpakita pa ito ng mga papeles bilang pagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Hindi iyon matanggap ng mga naninirahan doon, pagkat sa mahabang panahon ay kanila na iyong sinasaka, na kanila pa iyong minana sa kanilang mga ninuno. Sobrang sama ng loob ang idinulot noon sa kanilang mag-anak para silang pinagsakluban ng langit at lupa, lalong-lalo na si Fernan, pagkat bigla na lamang sumulpot at sumadsad ang mga iyon doon sa kanilang lugar at aangkinin ang lupang kanilang matagal nang sinasaka. Ayon pa sa lalaki, hindi naman siya maramot, kung kaya hindi niya umano sila paaalisin sa kanilang mga pamamahay. Ngunit inaasahan daw niya na magbibigay sila ng bahagi sa lahat ng kanilang mga makukuhang produkto. Naningkit ang mga mata ni Fernan, pagkat ang pakiramdam niya ay tila aalipinin pa sila nung lalaking nag-aangkin ng kanilang lupa. Pero wala silang magawa, na gustong-gusto na sana niyang sugurin ang mga ito. Ngunit armado sila, na halos lahat ay may mahabang armas, maliban doon sa pinakapinuno ng mga ito, na ang sandata ay yung nakasukbit sa kanyang bewang. Ramdam ni Fernan noong araw na iyon na hindi na magiging maganda pa ang magiging takbo ng kanilang pamumuhay doon sa kanilang lugar. Pero saan naman sila pupunta? Iyon lamang ang tanging mayroon sila. Ang akala nila ay iyon na ang pinaka
masalimuot na bahagi ng kanilang pamumuhay. Pero nagkamali sila pagkat may mas higit pa palang dapat silang alalahanin. Dahil mula nung araw na iyon ay sunod-sunod na ang mga kababalagan at nakakakilabot na mga pangyayari ang naganap. Nagsimula sa pagpapakita sa mga daan hanggang sa pagpapakita sa kanilang mga pamamahay na halos gabi-gabi silang binubulabog ng mga hindi nila malamang mga nilalang at tila ba laging may mga matang nagmamanman. Na makalipas lamang ang mahigit isang buwan ay nag-umpisa nang mawala ang ilan nilang mga kababaryo sa hindi malamang dahilan. Nawala man lang bakas na iniiwan. Kaya naging lubhang mapanganib na ang kanilang naging pamumuhay. Kinamkam na nga ang kanilang mga lupang pagmamay-ari ay nagsimula pang maganap ang mga nakakasindak na bagay na iyon. Dahil dito ay nag-umpisa na rin silang kumilos. Pinag-isipan nilang mabuti kung paano nila malalabanan ang grupo na iyon ni Fajardo. Kailangan nilang maging maingat dahil sa armado ang mga ito. Palihim silang nagpupulong at nagpapalitan ng mga mensahe. Pero hindi nagtagal ay natunugan din kaagad ng kabilang pangkat ang kanilang mga aktibidad na binigyan agad sila ng isang matinding babala na kung kanila pang pagpapatuloy ang lihim nilang samahan laban sa grupo ay ganun din ang kanilang sasapitin. Nakita kasi nila isang umaga ang pinsan ng tatay ni Fernan na nakahandusay sa gilid ng daan at wala ng buhay. Nakakikitaan lamang ng ilang mga patak ng dugo sa lupa sa tabi ng bangkay nito at wasak ang kanyang katawan. Nawala na rin ang mga laman loob. Maliban pa sa butas na nasa ulo na bunga ng tama ng bala ng baril na naglabasan pa ang mga buto sa kanyang mga kamay at paa na parang nilaplap ang laman nito ng matalas na itak na pinutol din ang kanyang dila at dinukot ang mga mata. Pero sa halip na matakot ay lalong nabuo ang matinding galit sa kanilang mga dibdib. Hindi sila huminto sa kanilang plano at mga ginagawa. Kaya naman nadagdagan pa ang mga karumal-dumal na pagpatay. Naayon pa sa mga nakasaksi ay nagtataglay ang mga ito ng mga kakayahang wala sa karaniwang mga tao tulad ng kakaibang lakas at bilis. At ang kanilang bangis ay hindi umano matatawaran. Naanimoy mga nagbabaga pa ang kanilang mga mata sa pagkapula at kung makatingin, akala mo ay pumupunit ng balat sa talim. Kung kaya, walang-wala talaga sa kanila ang pumatay. At iniisa-isa na sila ng mga ito na naging dahilan para matakot na sumapi ang iba sa kanila. Nalaman din nila na hindi pala talaga basta-bastang tao si Fajardo, na malakas ang kapit at impluwensya nito, na may mga kapanalig pa na malalaking politiko. Ngunit ang mas nakakabahala ay yung nalaman ni Fernan
Nang lakas loob siyang nagmanman sa tinitira nito. Hindi pa noon tapos ang malaking bahay na ipinapagawa ni Pardo, kung kaya madali siyang nakapuslit. Nalaman niya na hindi pala pangkaraniwang tao ang grupo ng mga ito, kundi mga aswang. Nakita niya sila na nagsasagawa ng isang seremonya na may nakatirik pang mga itim na kandila at tila may pinaparangalan at pinag-uukulan ng pagsamba. At nakita niyang isa-isang binigyan ng kapirasong sariwang karne ang lahat na naroon sa kapulungan. Hindi niya masabi kung karne iyon ng ano, pero matinding kilabot ang bumalot sa kanyang katawan nung mga oras na yon, na para silang nagkaroon ng ibayong lakas pagkatapos na makonsumo ang mga kapirasong laman na iyon. At nagsiinom sila sa isang malaking kupeta na sa palagay ni Fernan ay dugo ang siyang laman noon, dahil na rin sa umaalingasaw na lansa at sa mga tumutulo mula sa kanilang mga bibig. Hindi na niya natagalan pa ang pag-oobserba sa karumal-dumal na gawain nila, kung kaya nagpasya na siyang umalis. Ibinalita niya sa kanyang ama at mga kasama ang kanyang mga nasaksihan. Mas lalo silang namroblema at napaisip ng malalim kung paano nila magagawang mapuksa ang grupo nila Pardo, na sa palagay nila ay hindi talaga yung kanilang lupa lamang ang hangad ng mga ito, kundi ang kanilang mga buhay, partikular na ang kanilang mga katawan na magsisilbing pagkain ng mga ito. Nung mismong oras na iyon ay nagpasya sila. Kanila na munang lilisanin ang kanilang baryo. Magtatago na muna sila upang makaiwas sa ginagawang pananalasa ng mga iyon. Ngunit iilang pamilya lamang ang sumama sa kanila at lumikas. Ang iba'y nanatili at hindi sila pinaniwalaan. Ang iba naman ay nagsipag-asawa ang kanilang mga anak na babae sa mga tauhan ni Fajardo at nagpasakop na sila ay nakipag-alyansa na at umanib upang makapanatili sa kanilang mga lupa na walang gumagambala. Hindi sila tumigil sa paglakad at sa kanilang paghahanap ng kanilang magiging pansamantalang tirahan. At nang sila ay makasumpong, ay para silang mga walang kapagurang nagtrabaho upang maisaayos iyon. Kanilang naisip na kausapin ang kanilang mga kakilala at kaanak sa kalapit na baryo upang ikayatin na sumama sa kanila at upang bigyan na rin ng babala tungkol sa grupo nila Fajardo. Pero walang naniwala sa kanila hanggang sa kanila na lamang mabalitaan na kontrolado na rin ng grupo ang nasabing baryo makalipas lamang ang maikling panahon. Kaya simula noon, namuhay na sila sa kagubatan habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang malansag ang grupo nila Fajardo. Isang matanda na kasama nila ang nagsabi na ang makakapuksa sa mga ito ay ang kalikasan, at iyon ang kailangan nilang pag-ukulan ng panahon na makuha
Isang araw ay may nakita silang dalawang lalaki na tila mayroong tinatakasan. Kaya kanilang nilapitan at tinanong. Nalaman nila na mula pala ang mga ito sa katabi nilang baryo at tumakas mula sa grupo nila Fajardo. Pagkat nanganganib umano ang kanilang mga buhay na sila ay papatayin ng pangkat na iyon. Kaya kanilang kinupkop ang dalawang lalaki. Ngunit kinagabihan ay nagulat si Fernan nang makita ang dalawa na papalabas na ng bakuran. Kaya mabilis niyang ginising ang kanilang mga kasama. Nang maabutan nila ang dalawa ay agad nilang tinanong kung saan sila pupunta. At kung maaari ay kanila na lamang iyong ipagpaliban sapagkat 10 oras na ng gabi at lubang mapanganib. Pero ayaw magpapigil ng mga ito. Nakinutuban na sila Fernan ng hindi maganda sa paraan ng pagsasalita ng dalawa at ikinikilos. At nang lapitan nito nung matanda ay bigla na lamang umangil ang isa sa kanila at inilabas na ang tunay na anyo. Puno pala ng ginayat na luya ang bulsa nung matanda na nang kanyang matikitan ay tila napaso iyon at di na napigilan pang ilabas ang itinatago. Napakabalasik at ang bangis ng kanilang mga mukha. At totoo pala ang napapabalitang nagbabaga ang mga mata nila sa pagkapula kapag sila ay nagagalit. Kaya naisip nilang marahil ay totoo rin ang tungkol sa angkin nilang mga kakayahan. Kung kaya, mabilis na kumilos ang kanilang mga kasama at tinusok ng mga hawak nilang bagakay. Hindi na nila binigyan pa ng pagkakataong makabuelo ang dalawa. At matapos mapahiga sa lupa, bunga ng pinsalang tinamo mula sa mga matutulis na kawayan, ay kanila na silang pinagtataga. Naging malinaw na sa kanila na hindi pala tumigil si Fajardo na sila ay tugisin. Pinapahanap pa rin sila nito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.